Binalikan muli natin ang mga naging pahayag ni Carlos Yulo matapos niyang salansangin ang lahat ng naging mensahe ng kanyang ina nang na-interview ito sa kasagsagan ng paglaban niya sa Olympics, kung saan ay nag-viral sa social media ang pahayag ng ina na Japan talaga ang malakas. Dito na nga nahalata ng mga tao o ng netizen na tila may problema between the family of Carlos Yulo at syempre sa ina nito. Doon na nga lumabas ang mga kung ano-anong text ni Mami Angelica Yulo noong paman na kulang daw ang post nito sa kanyang mga anak. Sabi niya kulang ba, tama na yan. So something na mga bagay na nagdidiin kay Mami Angelica Yulo na mukhang ito talaga ang may problema sa issue nila ng anak na si Carlos. Pero narito po ang naging pahayag ni Carlos Yulo na kung saan kung magulang ka, matatanggap mo ba ito na sinasabi ito ng iyong anak. Narito po ang kanyang naging pahayag, muli at ating balikan. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyang gamit. So, napakasakit talaga nito para kay Mami Angge dahil wala kang makikita na talagang pagmamahal pa kay Carlos sa kanyang ina. Narito ang naging pahayag naman o pagbubulgar ng isang Desiree de la Merced. Ito po ay ayon sa mga social media at hindi po ito nanggaling sa atin na ina-update lang natin. Well decided si Japan coach na magstay sila sa apartment niya. Ang pamilya ni Goldilocks ang nag-convince kay Loverboy na ninanakawan siya ng nanay niya last August 23. Nag-post sa SOCMED si Goldilocks na ang nanay daw ng Loverboy niya ay magnanakaw. At take note, nag-comment pa si Loverboy agreeing on the shady post ni Goldilocks. Dahil sa mga post ng GAGANG Goldilocks, nagpunta si mother sa training center sa Intramuros para i-confront ang anak niya. Nagsigawan sila sa harapan sa office ng GAP. Sinigawan ni Loverboy na magnanakaw at sinungaling si Madir na napakasakit bilang ina. Doon nagsimulang itakwil ni Madir ang kanyang anak. Bastos na anak, nagpasulsol kay Goldilocks. Kung ako ang ina ni Loverboy, may tatakwil mo talaga siya. Kaya pala hindi dinedetalya ng ina ang ugat ng pag-aaway nilang mag-ina kasi nakakaiyak na lapastanganin ka at tawaging magnanakaw sa harapan ng tao ng anak na pinalaki mo. Inalagaan, sinuportahan, at dahil lang sa Goldilocks, babastusin ka. Ang pera ni Loverboy na winidraw daw ni Madir ay ginamit para sa pagpapagawa ng bahay nila sa Cavite, insurance at iba pa para sa ikabubuti ng buong pamilya nila. Kung mapupunta ka sa bahay nila sa Cavite, punong-puno ng picture ng kanyang anak ang walls nila na nagpapatunay na gaano niya kamahal at ka-proud siyang ina sa kanyang mga anak. Sino nga kaya ang nagkulang? Sino ang talagang may kasalanan? Ganun pa man, ang ina ay ina. Ang babae na unang nagmahal sa'yo at nagtiis sa buong buhay niya para lamang lumaki ka ng maayos at ma-provide ang pangangailangan mo. Sabi nga ng netizen, ano't ano pa man ang kasalanan ng ina mo, sigurado na hindi siya ganung kasama. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.